Sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Siya ba ay espiya nga o asset ng ibang bansa? O siya ba ay promotor at protector ng POGO? O siya ba ay kasabwat sa money laundering? O ni isa sa mga to? Or several of these? Or all of these? Hindi natin alam saan nanggagaling yung pera. Nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. At nakita natin na may mga taong pumupunta dito para ipasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng POGO. At hindi rin maalis ni Mayor Guo na hindi siya kasali doon dahil lahat nakaperma siya eh. Maganda yung kwento niya, maganda yung kanyang mga kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. Honestly, ngayon lang ako nakakilala ng taong walang makwentong mga specific, makulay, or even nakakatawang alaala sa pagkabata. So lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo at ano ang ginagawa ng mga negosyo niya dito sa Pilipinas. Well, tinanong ko nga nung opening statement, siya ba ay espiya nga o asset ng ibang bansa? O siya ba ay promotor at protector ng POGO? O siya ba ay kasabwat sa money laundering? O ni isa sa mga to? Or several of these? Or all of these? Palagay ko, mas makukuha pa natin yung mas kumpletong litrato pagpasok sa executive session kasama ng Department of Justice natin, ang Bureau of Internal Revenue, pati syempre yung PAGCOR. Dahil sabi nga ni General Villanueva, mas malalim pa yang mga Hongsheng, Baofu at Zunyuan kaysa sa sinasabi pa so far. Bakit pinaside in contempt si Mayor despite the fact na inamin niya na talagang hindi niya binanggit na kakilala niya naman pala yung Sheila Guo na una yung binanggit na nakarating? Inamin ko sa inyo pagkatapos ng unang hearing noon, tempted akong i-cite siya in contempt or at least bigyan siya ng show cause order bakit siya hindi dapat i-cite in contempt. Perhaps hindi ako kasing tempted ngayon dahil yung mismong mga pagsisinungaling at paglilihim niya ang nagpo-prove ng resolution na there's more to this than meets the eye. And pagpasok lalo na sa executive session, feeling ko talagang mas gagaan na talaga yung halaga nung testimony niya dahil mapapasinungalingan sa mga masasabi ng ating mga intelligence agencies. But of course, citing in contempt ay laging isang tool na nasa disposal of ng isang Senate committee. Sabi po na isang abogado ni Mayor, hindi daw fair ang dahil paulit-ulit na lang po yung question. Sino kayang paulit-ulit? Yung kliyente nila. At napansin nyo ng mga colleagues ko na paulit-ulit na lang pare-parehong mga salita, yung mga sagot sa mga tanong. And baka hindi napansin nung mga counsel nila, ganyan naman ang Senate hearing, pwedeng ulitin ng iba't ibang mga senador ang mga tanong dahil una, mahalagang tanong ito at pangalawa, kung hindi makatotohanan o diretsyong sinasagot ng resource person. Sabi po ng mga lawyers, dapat kayo daw po mag-prove na Chinese si Mayor Guo. Is that even your intention na improve yung citizenship or identity ni Mayor? Nagsimula nga kami na presuming regularity na ang pinaka-problema dito ay yung POGO
na kinailangang i-raid yung hub. Tapos nako, as usual, ang dami-daming na rescue, na human trafficking victim survivors at ilang mga naarestong human trafficking perpetrators. Pero tuloy-tuloy na lumalabas ang iba't iba pang mga anggulo. Pati nga yung mga issue na nilalagay sa alanganin yung ating seguridad bilang isang bansa. At kaya naging relevant yung usapin ng citizenship. Dahil pinresume namin regular yung pag-file niya ng Certificate of Candidacy, pagiging mayor, at kahit hindi ako sang-ayon sa pagbibigay niya ng permit dyan sa negosyo ng Zunyuan, again, we presumed regularity. Pero problema kung doing all these things under false pretenses or misrepresentation ang mayor. Kaya naging relevant ang usapin ng citizenship. Isa pa yung tingin ko mas malaki ang sindikatong nag-ooperate dito. At nakikita ko na hindi lang human trafficking, pati money laundering pumapasok na itong mga pogo. At hindi natin alam saan nanggagaling yung pera. Nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. At nakita natin na may mga taong pumupunta dito para ipasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng pogo. At hindi rin maalis ni Mayor Go na hindi siya kasali doon dahil lahat nakaperma siya eh. Maganda yung kwento niya, maganda yung kanyang mga excuses, pero kung titignan mo yung dokumento, nasa sentro siya ng mga transaksyon na ito, kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam yung nangyayari. Yung kanyang interview kay Karen at yung kanyang, may pinost kasi siya sa kanyang Facebook, yung kanyang parang talambuhay, kwento niya yan eh. Pwede siyang gumawa kung anong gusto niyang kwento para idepensa o i-justify yung kanyang mga pagkukulang sa dokumento. Pero yung dokumento ang pinakamahalaga eh. Nagsabi na ang PSA na walang Angelito Go na ipinanganak sa Pilipinas. Sabi ng PSA walang Amelia Lial na ipinanganak sa Pilipinas. Sinabi na ng PSA walang marriage contract itong dalawa. Lahat ito salungat doon sa birth certificate ni Alice Go at yung tatlo pa niyang mga kapatid. So ibig sabihin, etong si Angelito Go ay nagsinungaling para makakuha ng birth certificate. Dahil kung may birth certificate ka, pwede ka bumili ng lupa, pwede ka magpatayo ng kumpanya, pwede ka tumakbo sa politika. Dahil yun lang ang ipapakita mo na Filipino ako. At lahat ito pwede na natin gawin. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yon dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline no? Yung bloodline. So, kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Lial na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Go at yung iba pa, mga Filipino rin. No? Pero kung halongkatin mo, sabi na ng PSA, walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Sir, ang sabi ni Mayor Go, parang inconsistent yung allegation na siya is spy as to being part of the vote kasi ayaw nung siya sa vote. Hindi ko para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa, no? Kung dudugtong-dugtong natin yung storya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, andalas no? At pero kung dudugtungin natin tong mga kwentong ito, pwedeng
nagkasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Guo, dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling yung pera eh. Possible ending. Kanina, naitanong ko nga yan at ang nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ifa-file yan o itatransmit yan sa Solgen. Solgen ngayon ang magfa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC, yung kanyang kandidatura ang i-revoke naman. Bamban Mayor Alice Guo. Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung... Oo, pero may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warrant to case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, nasa kami... Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ay, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Rosas. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso na may passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There is a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday, si Senator Legarda was telling Mayor Guo not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa puntong ito, nanalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Mag-hain ng co-warrant to petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero, that's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni naman. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa Pogo operation at ilang mga questionable business. Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso?
Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw sa... Ang punto ko nga, illegal ka mo. Di ba? Bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na pogo yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya. Preventive suspension man lang. Kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office.